Alam nyo ba mga be, mula nung eto na yung sponge namin, sinipag na akong magugas ng pinggan. Si Imran kasi talaga yung nakatoka dito maghugas ng plato, di ba? Ako talaga ayoko naguhugas ng plato, pero kapag no choice, ako talaga naguhugas. Pero ngayon, napansin niya na nakikipaghuna na ako makigugas sa kanya. Akalain nyo, 3 weeks ko na tong ginagamit, pero halos ganun pa rin yung itsura niya. Anyway, mga be, watch muna kayo ng vlog namin, okay? Assalamualaikum mga be. Nakikita naman ninyo, nasa labas kami ni Anan. Natutulog pala si Rehan kaya lumabas kami saglit. Sabi ko sa kanya, Anan, bili kaya tayo ng cassava cake. Kasi matagal na akong nagkikrave sa cassava cake. Ayan tuwing pupunta kami sa Divisoria, nakikita ko to. Actually, sa may gagalangin area to. Ayan, yun Don Benitos. Yung specialty nila dito, yung cassava cake nga, tsaka yung pichi-pichi. Siyempre, yung dalawang to yung binili ko. May mga nakita pa nga ako sa menu nila, may leche flan sila, buko pandan, fruit salad, tsaka kung ano-ano pa. Papakita ko sa inyo mamaya mga be. Ayan, nakarating na nga kami dito. And sabi ko kay Anan, ano kayang bibili natin? Yung maliit na size o malaking size ng cassava cake? Since natakaw mata ako talaga madalas, binili ko na talaga yung malaki. Ayan yung 255 pesos. Tapos mga be, nakatitig din ako sa buko pie nila kasi bago daw nila yun. Parang duda ako, hindi kasi ako masyadong mahilig sa buko pie. Buti kong egg pie yan. Ayan, nakabili na nga ako ng maliit na pichi-pichi tapos yung malaking cassava cake. Habang naglalakad ako, iniisip ko, papamigay ko yung kalahati ng cassava cake ko kasi alam ko hindi namin maubos yun. Bago kami umuwi ng bahay, dumaan muna kami dito sa bilihan ng mango shake, ng Graham. Paborito kasi ng dalawa to. Tapos yun nga, nakarating na kami ng bahay. Alam nyo ba, on the way namin pa uwi, may nakita akong mag-ama. Nagbebenta sila ng lumpiang sariwa, 20 pesos isa. So bumili ako ng dalawa. In fairness, masarap siya mga be. Tama kayo, hapon at hindi pa iftar time. Dapat nagpa-fasting ako, di ba? Hindi ako nagpa-fasting ngayon mga be. Ayan, story time tayo mga be. Alam nyo, yun, nandun pa kami sa Middle East. Yung wala pa akong idea tungkol sa Islam, sa mga Muslim, ganyan. Tuwing darating yung month ng Ramadan, alam nyo, nakatingin ako ng masama dun sa mga Muslim na nakikita ko, Muslim na babae na nakikita kong kumakain. Isip-isip ko, hulo, bakit kumakain yun? Di mo dapat fasting sila? Di mo, dami kong pinapakailaman. Tapos yun na nga, nung nalaman-laman ko, kapag pala meron kang dalaw sa mga babae, hindi ka allowed mag-fasting. Tapos yung mga buntis, yung mga may sakit, yan, pwede silang mag-skip ng fasting. Pwedeng pagpatuloy nila kung alam nila sa sarili nila na kaya nilang mag-fasting. Kaya kayo mga be, kaya ako sinishare sa inyo yung experiences ko dati nung hindi pa ako Muslim para may idea din kayo. Na kung sakali na may makita kayo sa labas na kumakain ng mga Muslim na babae, ibig sabihin nun may dahilan sila. Pero bihira ka lang naman makakita nun kasi kahit ako, may dalaw ako, hindi pa rin ako kumakain sa public places. Basta ayoko lang kasi parang ayoko may masabi na yung Muslim hindi nagpa-fasting Ramadan ngayon. Ayoko lang. Kung kaya ko naman tiisin kapag hindi hindi kumakain sa labas, sa bahay ko na lang ako kumakain. Pero take note, yung mga araw na hindi ako nakapag-fast, babawiin yan after ng Ramadan. So ito na nga, nag-iftar na kami ng mga bata tsaka ni Imran. Nakita naman ninyo, prutas yung madalas namin kinakain. Yung iniinom kong yan is yung ginawa ko kanina, yung coconut milk. Tapos meron siyang nilagay na chia seeds. Ito na nga, inuna ko nang kainin tong pichi-pichi. Napakasarap mga be. Tapos, ito naman, first time makakain ni Imran ito. Kasi ngayon lang ako nakabili nitong Don Benitos na to. Paano kumain ng cassava cake with fillings? Kumuha na kaperaso, namnamin. Etong kulit oh. After namin kumain, nagdasal si Imran tsaka si Anan. Syempre ako hindi ako pwedeng magdasal kasi nga, meron nga akong dalaw. So nagugas na naman ako ng plato mga be. Tingnan naman ninyo yung sponge. Tinago ko talaga yung sponge na yun. 3 weeks kong ginamit. At itong sponge na ginagamit ko ngayon, 3 weeks old na rin. Sinabi ng iba na medyo may kamahalan nga tong sponge na to. Scrub daddy pala ang tawag dyan mga be ha. Medyo kamahalan, may kamahalan siya. Kaya lang, worth it naman talaga mga be. Tapos ang pinakagusto ko rito mga be, masyadong mabula kapag naglalagay ako ng liquid na soap.
Basta tuwang-tuwa ako kasi maganda yung texture niya. Tapos feeling ko, ang bilis-bilis malinis o nililinis ko. Hindi siya nadudumihan kagad. Tingnan naman ninyo, di ba? Yung kulay niya parang bago pa din. Kaya kung ako sa inyo mga B, talagang recommended ko to as nanay na marami hugasin lagi. Super, super, super worth it talaga. Ganito pala yung ginagawa ko dyan bago ako matulog. Lalagyan ko muna siya bubusan ko siya ng mainit na tubig. Pero twice a week ko lang siyang ginagawa. Yan, bubusan ko siya ng mainit na tubig. Tapos maya-maya, babanlawan ko na siya. Tapos ilalagay ko na siya dun sa lalagyan ko ng mga sponge. Tapos, okay na siya uli kinabukasan. Sinasabi ko sa inyo mga be, tingnan nyo yung 3 weeks old na sponge. Tsaka 3 weeks old na sponge na may smiley face. Di ba? So, yun lang mga be. Till our next vlog. Bye! Uy, para sumipag din yung mga anak ninyo magugas ng pinggan katulad ko. Bumili na rin kayo nito. Worth it talagang presyo mga be. Ang totoong rason namin, kaya hindi ako nagpunta sa India dahil wala kami pamasahe. Bakit kaya may mga tao talaga na kapag nakakita ng simpleng buhay, iniisipan ka na walang pera? Assalamualaikum mga be. Meron lang akong isi-share sa inyo at sasagutin ko na rin. Okay? Kasi regarding to sa nag-comment sa atin, na alam ko naman ay isang dami account. Okay? Dahil tinignan ko yung profile niya, wala kang kakwenta-kwenta doon. Tapos meron siyang kaibigan na from Pakistan, ganyan. So hindi ko alam kung ano yung nationality nito, pero Tagalog yung comment niya. Nag-comment siya doon sa video ko recently na yung dahilan bakit hindi kami sa India nakatira. So sinabi ko doon na pwede akong tumira doon, pero ayoko nang may kasama akong mga in-laws. Okay? And okay naman yung buhay namin dito. Andito pa yung maming daddy ko. Doon naman wala na akong mother-in-law at father-in-law. So what's the use, diba? Kung doon kami mag-i-stay. Ito. So ang sabi nitong nag-comment, sa totoo lang daw, ang totoong rason namin, kaya hindi ako nagpunta sa India, dahil wala kami pamasahe. Wala daw kami pamasahe. Ito, lilinawin. I-clear ko lang sa inyo mga be. Kami ay may simpleng buhay dito sa Pilipinas. Pwede naman kaming magwaldas-waldas ng pera, magpakita sa inyo, pumunta kami sa ganyan, bumili kami ng ganito. Pwede namin pakita sa inyo yun. Mas malaki pa nga yung views namin pag ganun, di ba? Kaso, takot na kami sa mga yung mga mainit na mga mata. Alam mo, takot na kami sa ganun. Mas gusto namin yung nakikita kami ng mga tao na simple. Dahil, mas masarap mabuhay na simple, sa totoo lang mga be. And, itong sinasabing, baka daw wala kami pumasahe. Ito, marami kasing mga Pilipina, nakapangasawa ng India, na marami ding nakikita nyo, alam ko na nakita nyo na nag-vlog, ganyan. May mga napapanood kayo na daing ng daing sa buhay, na hindi sila makauwi ng Pilipinas dahil wala silang pamasahe, ganito ganyan. Ito ha, pasensya na sa mga nag-e-expect na ganun din kami. Alhamdulillah, yung asawa ko, good provider talaga siya. Okay? Nung nandun pa siya naka-stuck, wala siyang trabaho doon. Okay, wala siyang legal na trabaho. Pero, nakagawa pa rin niyang magpadala sa akin ng allowance ng mga bata at allowance ko. Okay, na hindi pa rin siya mababa kumpara sa mga nagtatrabaho ng regular doon. Ganon siya ka-responsible na ama. Okay? And meron pa na, bukod doon sa pinapadala niya, meron pa akong natatanggap na allowance from India na yung kapatid naman niya yung nagpapadala. Ayan, sinabi ko na sa inyo ha. So, kung yung pamasahe, okay, medyo may kabigatan talaga yung pamasahe, pero matagal na yung nakatabi sa amin, nakatabi na. Para in case na matapos na yung TRB niya, okay yung mga bata, nakabakasyon, ganyan. And wala kaming extra na expenses. Okay, ayoko naman kasi napupunta kami doon. Na alam mo yung pagbalik namin dito, ang daming-daming gastusin, di ba?
dun muna kami sa kung ano yung priority ng pamilya namin. Pamasahe lang, 4 kami, naka-budget na yun. Okay? So, bakit kaya may mga tao talaga na kapag nakakita ng simpleng buhay, iniisipan ka na walang pera? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nasa simpleng buhay na ganyan, sila pa yung kapag may emergency nangyari, sila yung may ilalabas. Alam mo, sa totoo lang, dumaan din kami sa ganung part ng buhay. Alam naman ninyo yung mga matatagal na follower namin. Kasi ang problema naman sa amin na asawa ko, hindi kami sa luho na na nauubusan. Hindi kami sa luho. Nauubusan kami dahil mas inuna naming intindihin yung mga tao sa paligid namin. Yung mga mas nangangailangan na ibang tao. Hindi ka mag-anak ka, hindi pamilya. Ibang tao mismo ang mas inuuna namin kaysa sa sarili naming pamilya. Ayun yung pinakapagkakamali namin mag-asawa. Na alhamdulillah, natutunan namin na mas maaga, na diretso namin ng mas maaga, kaya alam na namin kung paano maghawak ng pera ng maayos. Okay? Dapat talaga, uunahin natin yung pamilya natin kaysa sa ibang tao.